Sa bansang pinaghihiwa-hiwalay ng malawak na dagat, tila malaking hamon pagdating sa paglago ng ekonomiya, ang mahal at mabagal na transportasyon tulad na lamang ng nararanasan sa kanlurang Kabisayaan. Sa mga nakaraan naming biyahe, aktual naming nakita ang tila usad pagong na pila, hindi dahil sa mabagal ng barko na aming sasakyan, kundi dahil sa dami ng mga motoristang gustong makasakay dito. Problemang masusolusyonan sana kung makakagawa ng tulay na mag-uugnay sa mga dambuhalang isla ng Panay, Guimaras at Negros. Ngunit ano nga ba ang misteryo sa gagawin sanang proyekto? Bakit hanggang sa ngayon ay wala pang malinaw na plano tungkol dito? At gaano nga ba kalayo ang tatawirin ng tulay para mapag-ugnay ang tatlong dambuhalang isla na sakop ng kanlurang Kabisayaan? Yan at ang iba pa ang alamin natin sa ating paglilibot dito sa napakagandang isla ng Guimaras. Nagumpisa ang aming araw sa bahaging ito ng Panay Island kung saan matatanaw ang mga makukulay at nagtataasang gusali. Sa unang tingin ay akalain po natin nasa Metro Manila itong bahaging ito ng lungsod dahil nga sa mga nagtataasang gusali at sa lapad ng mga kalsada. Dito sa likuran, makikita po natin ang viral ngayon sa social media dahil nga sa mala-Europe na vibes na itong mga gusali. So para sa mga nagtatanong kung nasaan tayo ngayon, nandito po tayo ngayon sa Iloilo City, ang isa sa pinakamaunlad na lungsod dito sa Pilipinas. Sa ganitong itsura pa lang, malalaman mo nang hindi biro yung ekonomiya na itong lugar. So, first day at first time po natin dito sa Iloilo, kaya naman nagulat ako sa ganda na itong lungsod. Marami po tayong mga hindi ina-expect na tanawin dito, yon dahil nga sa nasa Visayas at hindi gaanong na-expose sa social media itong lungsod. Kaya first time kong nakakita ng ganitong tanawin. Bahagi ng mahigit 70 hektaryang lupain ng pagmamay-ari ng Mega World Corporation. Ang Iloilo Business Park ang nagsisilbing tahanan sa pinakabago at mga modernong gusali na matatagpuan sa Panay Island. Makikita dito ang mga naglalakihang hotel, call center, condominium buildings, mga mall, at ang napakagandang convention center ng Iloilo. So ilang metro lang yung layo mula doon sa nagagandang gusali ay makikita naman po natin etong Iloilo Convention Center. Ito po yung convention center na pinag-usapan nitong mga nakarang taon dahil nga sa laki ng budget na ginamit dito. Pero sa tingin ko, ayan, sobrang ganda na itong convention center at wala po itong katulad sa Pilipinas. Sa Iloilo, marami daw po yung mga tourist attraction na pwede nating puntahan. Pero sa ngayon ay unahin po muna nating puntahan yung probinsya ng Guimaras para malaman yung kasagutan sa ating mga katanungan tungkol dito sa Panay Guimaras Negros Bridge. Okay, so let's go! So makikita nyo po dito sa ating likuran, yung iba pang mga sasakyan na kasabay nating tatawid papunta sa Guimaras Island. So nandito po pala tayo ngayon sa Barangay Lapus na itong Iloilo City at nandito yung mga daungan ng Ro-Ro vessel na nandito sa lungsod. Yan, makikita po natin dito yung ilan sa mga barkong nakadaw ngayon. Doon banda yung mga fast craft. Dito naman yung mga
fishing boat at dito sa kabila yung mga ro-ro vessel. Medyo maganda yung pwesto netong daungan kasi makikita nyo ilog na konektado dito sa dagat at kung halimbawa masama yung panahon, may mga malalakas na alon ay hindi maapektuhan yung mga nakadaong na barko dito. Tapos ang mahigit sa 1 oras na pag-aantay, sa wakas ay nakasakay na rin po tayo dito sa ro-ro vessel. Yan, so makikita niyo po dito kung gaano kadami yung mga sasakyang kayang maisakay netong barko. Ayan, so mula dun sa pinagdaungan netong barko ay nasa mahigit 4 kilometers lang yung layo. Papunta naman sa daungan dito sa Guimaras Island. Kung tutusin, malapit lang yung distansya netong dalawang port. Pero dahil nga sa ilang barko lang yung may biyahe dito, kaya yung ilang mga motorista ay talaga namang nag-aantay ng ilang oras para lang makasakay netong barko. Touchdown, Guimaras Island. So mula dun sa Iloilo ay inabot lamang po tayo ng mahigit 20 minutes o kulang-kulang 30 minutes papunta dito sa Guimaras Island. Yung magiging plano po natin ngayon, mula dito sa ro-ro wharf netong bayan ng Hordan ay magta-travel po tayo ng mahigit 50 minutes papunta sa dulong bahagi netong Guimaras Island kung saan makikita itong bayan ng Buena Vista kasi ayon sa mga nabasa nating balita patungkol dito sa gagawing Panay Guimaras Negros Bridge. Ito yung isang lugar kung saan ikokonekta o ilalagay yung kabilang dulo na itong tulay na magmumula dito sa Iloilo. At yung kabilang dulo naman, papuntang Negros Island ay dun sa kabila. So mula dito nasa mahigit 20 kilometers yung layo papunta sa Buena Vista. At ayon sa mga napagtanungan natin ay maganda naman daw yung kalsada papunta doon. Maging dito sa bayan ng Hordan ay pansin po natin yung ilang mga development na ginagawa dito malapit sa ro-ro wharf. Taliwas sa aming inaakala ang ganito kagandang mga kalsada na pumapalibot dito sa isla ng Guimaras. Maliban sa hektar-hektaryang taniman ng mangga, pansin din namin dito ang mga kabahayang karaniwan na nating makikita sa mga mamahaling subdivision na mayroon sa mga matataong lungsod. So dito napansin din po natin yung napakaraming puno ng mangga. Pero dahil nga sa off-season ngayon, kaya wala tayong nakikita mga bunga. So ayon sa mga napagtanungan natin, buwan ng Abril at saka Mayo, doon daw namumunga yung mga mangga dito. Kaya sa panahon na yan din ginaganap yung Mangga Festival na itong Guimaras Island. So matapos lamang ang ilang minutong travel mula doon sa Hordan Wharf ay narating na rin po natin ang pinakadulong hilaga netong Guimaras Island. So ayon sa mga nabasa nating detalye tungkol sa gagawing tulay, mula dito sa bayan ng Buena Vista, partikular na dito sa Barangay Hitulyo ay nasa mahigit 3 kilometers patungo naman sa parte ng Leganes ng Iloilo. Yun, so makikita naman po natin sa ating drone shot na talaga namang napakalapit na netong Guimaras at saka Iloilo. Sa habang abot sa mahigit 32 kilometers, ang Panay Guimaras Negros Island Bridge ay isa sa 12 dambuhalang tulay na bahagi ng Mega Bridge Program ng kasalukuyang administrasyon na mag-uugnay sa mga lugar na pinaghihiwalay ng malawak na katubigan. Sa programang ito, tututukan ng pag-aaral at pagtatayo sa mga tulay na matagal nang pinapangarap ng karamihan, tulad na lamang ng Panay, Guimaras at Negros Island Bridge.
Base sa ilang larawan na nagkalat sa iba't ibang website sa internet, ang Section A o ang Panay-Guimaras Link ay may habang abot sa migit 13 kilometers. Mag-uumpisa ito sa baybayin ng Liganes sa Iloilo. Tatawirin ang katubigan ng Iloilo Strait hanggang sa marating ang bahaging ito ng Buena Vista. Kung pagbabasehan ng mga datos mula sa Google Earth ay halos 2.5 kilometro lang ang distansya sa pagitan ng mga nabanggit na baybayin na sakop ng Panay at Guimaras Island. Bagamat batid ng mga residente sa bahaging ito ng Buena Vista ang itatayong tulay na mag-ugnay sa dalawang isla, wala pa naman silang napapansin ng mga ginagawang paghahanda sa lugar kung saan itatayo ang proyekto. At duda pa ang ilan dito kung matutuloy na nga ba ang matagal ng usap-usapang tulay. Ayon naman sa pinakahuling update tungkol sa gagawing proyekto, mayroon nang nakalaang pondo para sa gagawing project detailed engineering sa mahigit 32 kilometers na tulay kasama na ang kalsada na mag-uugnay sa 3 isla ng Western Visayas. Okay, so ito po yung mapa kung saan tayo ngayon. Dito yung sentro ng Buena Vista at ito yung pinakahilagang bahagi netong Guimaras. Ito lang yung Liganes, Iloilo. So yun po yung coastal road at kitang-kita na po natin mula dito sa Barangay Hitulyo. So mula dito sa bayan ng Buena Vista ay tatawid naman tayo sa kabila kung saan makikita yung bayan ng San Lorenzo. Dito kasi gagawin yung isa pang tulay na mas mahaba kumpara dito sa Panay-Guimaras Bridge. So ito po yung tulay na mag-uugnay naman sa Guimaras Island at Negros Island. Na-enjoy namin ang aming travel mula doon sa northern part ng Guimaras papunta dito sa kabilang bahagi netong isla. Dito kasi makikita po natin etong mga higanting windmills na animoy nasa Ilocos Norte tayo. So, nandito po pala tayo ngayon sa bahaging ito ng San Lorenzo kung saan makikita ng malapitan etong Negros Island. At kung pagbabasehan po natin yung mga datos na galing kay Google Maps at Google Earth, nasa mahigit 13 kilometers lang yung distansya nitong dalawang isla. Kaya naman posibleng magkaroon ng tulay na mag-uugnay dito sa dalawang isla. Mula doon sa Panay, papunta dito sa Guimaras hanggang sa Negros, inaasahan na ng marami nating kababayan na sa susunod na mga taon ay mauumpisahan na rin yung paggawa ng tulay dito. Nakita naman po natin kung gaano ka progresibo, kung gaano kadami yung mga sasakyan na tumatawid o sumasakay ng roro papunta dito. Kaya naman napaka-importante na magkaroon ng ganitong tulay, hindi lang para sa mga taga rito sa Panay, Guimaras at Negros, kundi para na rin sa mga motoristang dumadaan sa bahaging ito ng Pilipinas. So dito na po tayo dito sa Guimaras Island at dapat sana kahapon tatawid kaagad tayo papuntang Iloilo. Pero dahil nga sa sobrang dami ng mga sasakyan na gustong makabalik sa Iloilo, kaya napagdesisyonan po nating dito na muna mag-overnight sa Guimaras para ma-experience kung paano nga ba mag-overnight dito. Ayan, so nandito po pala tayo ngayon sa capital netong probinsya ng Guimaras. Ito po yung bayan ng Jordan at ito po yung makikita natin dito sa sentro netong bayan. Dumaan po muna kami dito sa mga tindahan ng mga souvenir, pasalubong na kung saan dito lang din ginawa o na-harvest sa Guimaras. Isa sa mga napansin ko dito ay etong mga produktong gawa sa mangga. Tulad na lamang netong biskutso, gawa sa mangga.
Yun, etong barquillos, utap, may mango bars. Sobrang dami ng produkto na pwedeng gawin mula sa mangga. Ito naman yung pinagmamalaki ng Guimaras, yung kanilang dried mango. Ito naman, mango strip. Ano yan? Mango ketchup. Etong mani, baka gawa sa mangga to. Ito, mango bombs. Anong lasa nito, sir? Parang may mangga sa loob yan. So, meron din sila ditong mangga na unan. Magkano to, sir? 500. At merong alkansya na gawa sa mangga. Ito po yung mango tart, masarap to. May mangga dito sa sa gitna. Yung itong utap, masarap din to. Parang tinapay lang na crispy, pero mangga yung flavor. Magkano, sir? Yung halimbawa yung utap. Yung utap namin dito is 80. Kung pagtawad, dalawa 150. Etong mangga naman, sir, magkano naman to? 450 sa 400, 350. Yan yung tapos yun 250 at saka 200. Pero Yung parang kasi, ano na, balat lang yan kasi nut water yan. Pang export po yun. export quality. Quality. Lahat ng to dito sa Guimaras Ginarvest. Dito. Ayan, so nasa 2 kilometro na lang papunta dun sa Roro Wharf na itong Hordan at nadaanan po namin itong smallest plaza. Yan. So naintriga ako dito sa pangalan na itong plaza. Tingnan po natin kung gaano nga baka liit itong kanilang plaza dito. Sa gate pa lang, pansin na po natin na medyo maliit nga itong plaza. So dito bubungad kagad ang Rebulto ni Rizal. At dito sa likod, etong kanilang maliit na, hindi naman to basketball court kasi walang ring sa magkabilang gilid. At etong kanilang stage na maliit nga. Mayroong 3 hakbang at nandito ka na sa taas ng stage. Yon, smallest plaza.